Buhay nga ba si Gojo Satoru? Nag-viral nga kamakailan lang ang last panel ng chapter 260. Then maraming fans talaga nag-speculate about dito dahil pinakita lang naman ang silhouette ng The Honored One Sorcerer, which is si Gojo Satoru. May 3 possibilities nga mga kaibigan kung bakit nagpakita ito kay Sukuna. Ang una nga dyan dahil nalalapit na ang katapusan ng The King of Courses or isang near-death hallucination. Alam naman natin sa JJK Universe, pag once na merong nagpakita sa isang karakter na namayapa na, ay nagpapahiwatig ito na nalalapit na ang katapusan ng isang karakter. Katulad na lang ng death scene nila Nanami at Gojo na nagpakita ang mga malalapit nilang kaibigan. Meaning nga nito dahil sa mga damage na na-receive ni Sukuna sa past fight niya, then until now in the present, so sino hindi mag-hallucinate? Nagawa ni Gojo matamaan si Sukuna ng massive hollow purple na almost ikasawi niya at ma-receive ang sure hit effect ng Unlimited Void. Then masaksak pa ni Maki ng kanyang soul katana na nagpahina palalo sa kanyang reverse curse technique dahil naapektuhan rin ang kanyang kaluluwa. Pero for sure na nagpa-trigger palalo kay Sukuna ay ang pagsuntok ni Yuji ng maraming Black Flash na nagpayanig sa buong kaluluwa ni Sukuna. For sure na hindi aware ang King of Courses dito. Pero hindi niya alam ay unti-unti nang nasisira ang kanyang soul dahil sa mga na-receive niyang Black Flash coming from Yuji Itadori. So bakit si Gojo ang nagpakita kay Sukuna? Then hindi pa naman unconsciousness ang The King of Courses. Dahil lang naman niya na si Gojo Satoru lang ang nagbigay ng excitement sa King of Courses na almost ma-all out na ni Sukuna ang lahat ng nalalaman niya sa Jujutsu. Even nga si Oraome ay na-admit na si Gojo lang ang nakapag-satisfied kay Sukuna sa pakikipaglaban at nagbigay ng napakalaking damage. Kaya't ang The Honored One ang unang nasilayan ni Sukuna sa kanyang hallucination dahil alam ni Sukuna ang tao na ito, even sa kanyang pagkamatay ay gusto magigante at mapa-all out ang pinakamalakas sa Heian era. Kumbaga naglalaban yung ego ni Satoru at willingness niyang manalo. Ang pangalawang possibilities nga ay nakita ni Sukuna ang newborn king sa katauhan ni Yuji Itadori. So sa madaling sabi, nabivisualize ng The King of Courses na si Yuji ay kaparehas ni Gojo Satoru na capable siyang talunin. Hindi na nga bago sa atin ito dahil from the start ng paglalaban nila Yuji at Sukuna ay nagpamalas na talaga si Yuji na ang king galing from using reverse curse technique, then kainin ang lahat ng death painting para makonsume ang mga kakayahan ng kanyang mga kapatid para magamit against Sukuna. At ang matinding revelation pa dito, nakakambal pala ni Sukuna ang ama ni Yuji Itadori, kaya't na-inherit or nagagamit ni Yuji ang same curse technique na shrine ni Sukuna after his awakening. Dagdag mo pa ang palagi pagpapakawala ni Yuji Itadori ng mga Black Flash na parang normal lang talaga sa kanya. Remind ko lang ha, hindi na tsamba ang 9 consecutive Black Flash ni Yuji Itadori. Even nga ang dalawang malalakas na karakter sa JJK na si Gojo Satoru at Ryomin Sukuna ay hindi ito kayang magawa or malagpasan man lang. Kaya't isa itong paiwatig para kay Sukuna na si Yuji Itadori ang new Gojo Satoru na hindi niya dapat masawalang bahala na lang. Dahil sa mga growth at power-ups ng ating bida ay need niyang ma-acknowledge or makilala ng The King of Courses dahil sa era na ito, si Yuji Itadori ang the new King of Jujutsu. Pangatlong possibilities, Gojo Satoru was alive. Well, alam kong napaka-imposible itong mangyari mga kaibigan lalo't inindikit sa last panel na ang multo nga daw na ito ay ang pinakamalakas na tinalo ni Sukuna gamit ang kanyang mga kamay. At ika-clarify ko sa inyo sa panel na yan ay puting buhok po ang pinakita at ang pattern ng mga mata ay similar talaga kay Gojo Satoru. Then we already know na si Gojo lang naman yung pinakamalakas na tinalo ni Sukuna na puti ang buhok. So ano ang dahilan na pagkabuhay ng The Honored One? Ang una nga dyan ay ang reverse curse technique. Possible na meron pa rin consciousness si Gojo Satoru even na-receive niya ang world cutting slash ni Sukuna ay hindi naman na-damage ang kanyang utak. Kaya't patuloy pa rin ma-activate ni Gojo ang kanyang RCT. Pangalawa at ang mataas na posibilidad kung bakit nabuhay si Gojo ay dahil sa kanyang binding vow. So ano ang ibibigay ni Gojo na kapalit para mabuhay siya? Napaka-risky nga ng kahilingan na ito kaya't for sure na isaalang-alang ni Gojo Satoru ang kanyang 6 eye para ma-revive niya ang kanyang sarili.
Alam ko magkakaroon talaga ng nerf ito para sa Honored 1. Pero tandaan natin na meron pa ring domain expansion si Gojo at napaka-skill niya sa mga hand-to-hand combat or close fight. Kaya't magiging formidable pa rin siya sa pakikipaglaban para suportahan ng ating bida. Well, mangyayari yan kung hindi multo si Gojo Satoru. Kaya't hintayin na lang natin ma-release ang chapter 261 para hindi tayo umasa sa mga pakulo ni Gege Akutame. Don't forget to follow and share para dumami tayo dito. Base Senpai Koy, peace out.